aklat po ng Ezekiel ay nagtuturo sa larawan, pangyayari, karanasan ng atin pong Panginoon. At ito ay ipinakita niya mula pa doon sa paglalang ng Diyos sa Harden ng Eden. Kaya napakabuti ng kasaysayan sa aklat na ito na ang banal na kasulatan ay hindi po siya nagkukulang at kumpleto siya tungkol sa buhay ng atin pong Panginoon. Huwag po nating kalimutan na sa bawat pahina na atin pong pinag-aralan, naroon ang larawan ng atin pong Panginoong Hesus. Kaya minsan, ginamit ng Panginoon ang mga ilog na ito, atin pong i-recap ng konti, sapagkat ang mga ilog na dumadaloy sa halamanan ng Eden ay nagtuturo ng kalinisan. At ang mga ilog na ito na pinakita sa aklat ng Heneses ay nagtuturo kung paano lalakad ang mga anak ng Diyos na matuwid sa harapan ng atin pong Panginoon. So yun po yung ating pinag-aralan kahapon. Mula nang lalangin niya ang tao, mga kapatid, ito po ay lakip ang kasiyahan. At ayon po sa kanyang panukala, kalatan ang buong sanglibutan, hindi kasama ang kasalanan. Subalit nung nagkamali at nagkasala ang tao, dumami pa rin ang tao, dumami rin ang sumpa ng kasalanan, subalit inilabas ng Diyos ang kanyang tunay na pagmamahal sa buong sanglibutan. So yun po yung pinakapunto dyan. Ang series number 30, mga kapatid, muli po nating buksan, atin pong ipagpapatuloy. Ang atin muling talatang sauluhin ay Daniel 12:1. At ang buong aklat ng Daniel, ito po ay nagpapahayag sa buong kasaysayan ng banal na kasulatan. At ang atin pong propetisa na siyang gumamit at ipinakita at ginamit ng Panginoon para ipakita ang mabilisang pangyayari dito po sa sanglibutan, yan po ay ang ating minahal at kinilala nating propetisa sa atin pong denominasyon, si Mrs. White. Ayon po sa Ezekiel, tuloy po tayo, na nagtuturo sa atin kung paano ito ipinakita ng propetang ito na ang buhay ng Panginoon sa kasaysayan nung siya'y pumunta dito sa sanglibutan, ay ipinakita na sa kanya kung ano ang magiging yugto ng kanyang buhay. Ezekiel 47:3, nang ang lalaki ay lumabas sa dakong silanganan na may pising panukat sa kanyang kamay, siya'y sumukat ng 1,000 siko at pinaraan niya ako sa tubig hanggang sa bukong-bukong. Sa salitang Cebuano, yung bukong-bukong, yun po yung tikod. At yung sa tikod na yan, sa bandang sakong, sa ibang katawagan, sa mga Bulakenyo, yan po ay tinutukoy at ipinakita kay Propeta Ezekiel. Na ang itinuturo nito walang iba kundi ang ating masusumpungan tungkol sa buhay ng atin pong Panginoon. Mamaya-maya, makita ho natin yan. Kaya dapat sa pagbabasa po natin, ating idalangin sa Panginoon na sa bawat tala ng banal na kasulatan, ito po ay makita sa buhay natin at maunawaan nating mabuti. Kaya wala po tayong iiwanan sa mga talang iyan. Sa talatang 4, muling sumukat siya ng 1,000 at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang mga tuhod. Pansinin niyo po, mula sa sakong, unti-unting pailalim hanggang tuhod. Ipinakita sa kanya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangitain. Ito ay napakagandang pagmasdan sapagkat muli siyang sumukat ng 1,000 at pinaraan niya ako sa tubig hanggang balakang. Napansin niyo po ba yung mga talatang iyan? Napakalayo ho yan sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Na mula sakong hanggang tuhod, hanggang balakang, ipinakita ng Diyos doon kay Propeta Ezekiel kung ano ang magiging hakbang niya sapagkat ang buhay ng Panginoon ay makikita sa kanyang pagiging lingkod. Tuloy tayo mga kapatid.
Nung ang ating Panginoong Yesus ay naipako sa krus at namatay doon sa Kalbaryo, bundok ng Kalbaryo, sa pagtusok sa kanyang tagiliran, alam po natin, lumabas ang tubig. Lumabas din ang dugo. Pero nakapokus tayo doon sa tubig na lumabas sa kanyang katawan. Sapagat ang 80% to 90% sa ating katawan ay tubig. At sa paglabas ng tubig sa kanyang tagiliran, ito ay nagtuturo sa bandang kanan, sa bandang silangan, na itinuturo nito sa atin mga kapatid na naroon ang kanyang pagmamahal sa buong sanglibutan. Na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay siya namang kaligtasan at kapatawaran ng atin pong mga kasalanan. So ang tubig na lumabas sa kanyang katawan, mga kapatid, ay nangangahulugan na ito ay ipinakita kay Ezekiel. At sa pagpapakita nito kay Ezekiel hanggang sa kanyang libingan ng ating Panginoong Yesus at muling pagkabuhay, ipinakita pa rin ito kay Ezekiel. Na ang propetang ito, mga kapatid, ay siyang itinutukoy at pinakita ng Panginoon sa kanya na mula sa kanyang sakong patungo sa tuhod hanggang dito sa balakang, ipinakita ng Diyos sa kanya kung paano ang larawan ng pagbautismo sa ating Panginoong Jesus. Mamaya-maya makita natin. Dahil hanggang balakang ang tubig, ngunit nagsimula, ipinakita sa kanya na sa paglalakad niya patungo sa ilog ng Jordan. Napansin niyo po kapatid, puro ilog ang ipinakita kay Ezekiel. At unti-unti niyang nalalaman na habang naglalakad ang ating Panginoong Yesus doon sa ilog ng Jordan upang bautismuhan siya ni Juan Bautista, mula sakong ang tubig unti-unting lumalalim hanggang tuhod, hanggang dumating sa kanyang baywang. Napakabuti ng Panginoon para sa mga aralin na ito. Na malayo pa ang kanyang kapanganakan, ibinigay na ang mensahe ng katuwiran, purification. Yung tubig na kumakatawan sa ating Panginoong Yesus, ito yung panghugas ng ating kasalanan. Napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ang ilog na tinutukoy na ipinakita kay Ezekiel, siyang ilog na maghuhugas ng kasalanan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang tao ay nabulid sa kasalanan at nasa ilalim ng sumpa ng kaaway. Pansinin po natin mabuti. Nung ang ating Panginoong Yesus ay naglalakad sa tubig, ipinakita niya kung ano ang pagkakamali ni Pedro. At ang pagkakamali ni Pedro, siyang nagtuturo na habang ikaw ay lumakad kasama ng ating Panginoon, kung ikaw ay ibaling mo ang iyong pagtingin hindi sa Panginoon, bababa ka at bababa at babagsak ka dahil sa iyong pagmamataas. Alam niyo po mga kapatid, napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Ano ba tubig? Purification. Ano ba tubig? Sa pamamagitan ng bautismo, huhugasan ang ating kasalanan. Ang ating Panginoong Yesus walang kasalanan yan. Pero ipinakita kay Ezekiel na ang taong walang kasalanan magiging isang magandang halimbawa na siya'y nagbabautismo para sundan ang kanyang larawan. Sa mga taong makasalanan, kailangan silang bautismuhan upang mahugasan ang kanilang kasalanan. Ginawa na po ni Kristo yan. Balikan po natin sumandali kapatid ang mga talatang ito. Napansin niyo po ba na mula bukong-bukong hanggang tuhod, hanggang balakang, ay unti-unting lumalalim ang tubig, ang kanyang hitsura habang naglalakad ang ating Panginoon.
Sapagkat ibig sabihin, kapatid, na ang pangunawa natin, sabi ng aklat ng Daniel, ay atin pong laliman, atin pong unawain, na ang pagkaunawa natin sa banal na kasulatan, lalo tigit sa papanibagong buhay na ating haharapin, lalaliman po natin ng unti ang pagkaunawa natin sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi lang sa surface ang ating kukunin, kundi laliman ng laliman pa natin ang ating pagyakap, ang ating pong pagkaunawa kung ano ang pabalitang ito tungkol sa sangkatauhan. At kung atin pong papansining mabuti diyan sa mga panukat na ginamit ng atin pong Panginoon, sa bawat salita kay Propeta Ezekiel, nandoon yung panukat mula 1,000 siko, mula sa bukong-bukong hanggang patungong baywang. Sukatan yan, kapatid, kung hanggang saan ang paglilingkod mo sa iyong buhay na Diyos. At kung hanggang saan ang iyong pagbabago, laliman po nating mabuti ang atin pong pagkaunawa sa atin pong Panginoon. Ito yon. Nung si Pedro ay bumaba sa bangka, dahil nakita niya ang ating Panginoong Jesus na naglalakad sa tubig, na hanggang sakong pa lang ay nakita niya na makapangyarihan ang ating Panginoon. Ang sabi ni Pedro, kapatid, Panginoon, pwede ba akong bumaba at sasama sa iyo? Ang sabi ng Panginoon, yes. Pwede kang lumakad kasama ko. Mayroon pong patakaran ang ating Panginoong Hesus bago tayo sasama sa Kanya. Sabi ng Panginoon, Pedro, pag bumaba ka dyan sa bangka, huwag mong ibaling ang iyong paningin sa kanan o sa kaliwa, itutok mo ang iyong mga mata sa akin habang ikaw ay naglalakad. Habang lumalakad ang ating Panginoong Hesus at habang bumababa si Pedro sa tubig, ang kanyang paningin dapat na kay Kristo lang. Ang problema lang, likas ng tao na makasalanan. At habang bumaba si Pedro sa bangka at habang unti-unti niyang nararamdaman na matigas ang tubig na kanyang nilalakaran, doon lumabas ang kanyang pagiging laman, ang pagiging makasalanan, ang pagiging mayabang, ang pagiging mapagmataas ni Pedro. Kaya ito ay nakita ng Panginoon. Simple lang. Para hindi ka babaon sa tubig na iyong nilalakaran, tumingin ka lang kay Kristo. Ang problema lang ni Pedro, habang siya'y lumalayo sa bangka, lumingon siya sa kanyang mga kasama ang personal na interest ng kanyang kayabangan at pagyayabang na siya lang ang tinawag ng ating Panginoon, at ito ay nakita ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbagsak. At habang tumitingin si Pedro, kapatid, sa kaliwat kanan hanggang likod, nakita niya na unti-unti siyang lumulubog. Hanggang saan ang tubig, kapatid? Hanggang baywang. At habang lumulubog si Pedro, sumigaw siya sa ating Panginoon, ligtas mo ako, Panginoon, sapagkat ako'y mamamatay. Ang paglalim ng pag-unawa natin sa banal na kasaysayan at banal na kasulatan, dapat hindi kasama ang pagmamataas, kapatid. Atin lamang itingin kay Kristo ang ating mga mata, sapagkat ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang ibinigay na magandang halimbawa sa ating sanglibutan, dapat mapangunawa ito ng buong mundo na ang ating Panginoong Hesus, siya lang ang tunay na Diyos at tagapagligtas at naghugas ng ating kasalanan sa pamamagitan ng tubig na lumabas sa kanyang katawan. Ganon din ang dugo na nabuhos sa kalbaryo ng cross. Siya ang nagbigay muli ng daan upang ilista muli ang ating mga pangalan doon sa aklat ng buhay ng ating pong kordero. Tuloy po tayo, kapatid, kung ano ang naging connect sa aklat ng Ezekiel doon sa buhay ng ating Panginoon at sa buhay ng kanyang mga alagad. Ezekiel 47:10.
At mangyayari na ang mga mangingisda, sa panahon ni Ezekiel, kapatid, may nangisda ba dyan? Ito po'y vision, ito po'y pangitain na ibinigay ng Diyos kay Ezekiel, na nagtuturo sa kasaysayan ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad. At mangyayari na ang mga mangingisda ay magsisitayo sa tabi niyaon, mula sa Engredi hanggang sa Inglaing, ay magiging dako ng ladlaran ng mga lambat, at ang mga isda ng mga yaon ay magiging ayon sa pagkakaisda ng mga yaon, gaya ng isda sa malaking dagat sa totoong marami. Saan matatagpuan na ang buhay na ito ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad? Makikita natin, kapatid, na pagkatapos sa talatang 5, pagkatapos ay sumukat siya ng 1,000 muli at 1,000 ilog na hindi ko naraanan, sapagkat ang tubig ay sumasampa, tubig upang languyan, ilog na hindi mararaanan. Saan makikita sa buhay ng ating Panginoong Hesus? Habang naglalakad ang ating Panginoong Hesus sa tabi ng karagatan ng Galilea, nakita niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga alagad, na ito ay tunay na mangingisda. At ang mangingisdang ito, kapatid, ay